Mga kapatid sa pananampalataya, bago tayo tuluyang magdako sa ating topic, bagong taon ay magbagong buhay. Akin lamang bibigyan ng paliwanag bahagya ang selebrasyon na darating na kanilang ginagawa na hindi mananampalataya. Sa atin bilang isang Muslim, wala pong New Year celebration sa Islam. Ang ilan sa mga katibayan na sinabi ng Allah Ta'ala unang-una, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. And this day I have perfected for you your religion, completed my favor upon you, and you have approved, and I have approved Islam as your religion. So dito mga kapatid sa pananampalataya, ipinapakita ng talatang ito na kompleto na po ang Islam. Ang ibig sabihin, walang dapat idagdag na bagong gawain sa pananampalatayang ito. Kung may magsasabi sa atin bilang isang Muslim, Happy New Year's Day o maligayang bagong taon, hayaan nyo lamang sila. Magpasalamat kayo, alhamdulillah kami po ay Muslim na hindi na kami nag-celebrate ng ganitong klase ng gawain. Kung ang New Year celebration ay hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito itinuturing na bahagi ng Islam. Walang katibayan, walang dalil from Quran at Sunnah na ito'y isinelebrate o kanilang ipinagdiwang ito. Pangalawa, ang pag-iwas sa paggawa sa maling gawain. Sinabi ng Allah Ta'ala sa kanyang pakahulugan, or do they have partners who have legislated for them in religion that which Allah has not permitted? Ang paggawa ng relihiyosong selebrasyon na hindi iniutos ng Allah Ta'ala ay hindi pinapahintulutan. So ibig sabihin, hindi ito nanggaling sa Allah at hindi rin ito itinuro ng Propeta Muhammad SAW. So wala pong selebrasyon ng bagong taon. Ang New Year sa January 1 na parating mamayang gabi, marahil sa malamang may mga area, may mga lugar na magpuputukan po sila. Pero tayo, alhamdulillah, ito'y paalala lamang sa atin na kailangan nating maghanda sapagkat tayo ay madadagdagan na naman ang edad. Sa ilan sa mga salita, sa mga hadith na naisalaysay ni Bukhari at Muslim, sabi niya, whoever introduced into this matter of ours in Islam, that which is not for it will be rejected. So, kung mag-introduce tayo ng panibagong gawain na hindi naman nanggaling sa Propeta Muhammad SAW at ganoon din sa mga sahaba niya radhiyallahu anhum, hindi ito kabilang sa pananampalataya. Ang New Year celebration ay hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi itinuro ng mga sahaba radhiyallahu anhum yarda. Kaya ito ay rejected, kaya ito ay dapat iwasan bilang gawaing pangrelihiyon. Wala po yan sa Islam. May dalawang Eid, may dalawang celebration lamang tayong ginagawa at alam po natin ito ay nasa hadith ni Abu Dawud. Allah has replaced them for you with two better days, Idul Fitr wa Idul Adha. At nilinaw ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawa lamang ang opisyal na pagdiriwang sa Islam. Wala ng birthday, wala ng All Saints Day, wala ng Christmas, walang New Year at marami pang iba. Walang binanggit na New Year, Hijri man o Gregorian. Actually, kahit sa kanilang kalendaryo, supposedly, hindi sila nag-celebrate. Kanya nga lang, syempre, nais nilang magsaya daw dahil bagong taon. Mamaya, pag-usapan natin ang bagay na ito kung talagang gusto natin na mabago yung ating mga sarili. Hindi lamang tuwing bagong taon, araw-araw po ay pwede tayong magbago. Alhamdulillah. Bilang pangatlo, mga kapatid sa Islam, sabi ni Propeta Muhammad, whoever imitates a people is one of them. Ang New Year celebration o pagbibilang, pagpapakutok at marami pang iba, ito ay nagmula sa di-Islamic na kultura. Hindi ito nanggaling sa atin. Hindi rin nanggaling sa mga ito ay gawa-gawa lamang nila. Kapag ginaya, kapag kumopya tayo sa kanila, sa ilang gawain, ito ay ipinagbabawal. Kaya walang New Year, ulitin ko,
wala pong New Year celebration sa Islam tulad ng January 1. Yes, meron tayong New Year sa Muharram al-Awwal. Sa Muharram, mayroon po tayong celebration, walhamdulillah. Na, may Hijri New Year, pero hindi celebration kundi paalala at pagninilay-nilay. Dalawa lamang ang ating Eid.